Good morning mga katuka. Isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Kamusta po kayo mga idol? Kamusta po yung ating mga kabakyer dyan at mga kapwa mga nagmamanok? Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo mga katuka. Ngayong araw na to ay gaya po ng sinabi ko sa inyo kahapon, yung vlog ko, na itong hawak ko po ngayon. Ayan po, yung aking Milsims over lemon. Ang pag-uusapan po natin tungkol po sa kanang palong, kung bakit po natin inalisan ng palong itong ating, taka dito lang tayo, baka mamalo eh. Bakit po natin yan, teka lang kung mamalo. Inalisan ng palong mga idol sapagkat unang-una sa lahat, yung palong na nandito sa kanyang ulo ay parang tatakip sa kanyang mata, so parang nagaganyan. Although sa ngayon hindi pa naman totally nakatumba talaga yung palong niya, pero ang ginawa ko, hindi ko na inantay kasi ganun pa rin yung patutunguhan mga katuka eh. Tatakip pa rin sa kanyang mata, kaya yung ginawa ko, inalis ko na lang po. So yun mga idol, hindi natin pwedeng ipakita yung mga bagay na ganun dito sa YouTube kasi bawal po yun, baka magka-restrict tayo. So yung ay tip ko po sa inyo, kapag kayo po ay mayroong mga alagang ganyan, alisin na lang po natin kasi sagabal po yan sa kanilang paningin. Kumbaga tatakip sa kanilang mata. Lalong-lalo na kapag yung ating mga ganyan, mga nukis na yan ay sasali natin sa exam. So sagabal yan mga katuka, hindi niya makikita. Kung sakasakali, halimbawa itong kaliwang mata, nandito yung kanyang alam niyo na, hindi niya makikita. Bagay na pwede siyang maunahan. So yun yung advantage or kahalagahan kapag inalis natin. At dito naman po sa sa kanyang pamitay or lambi, depende na yan sa atin kung alisin natin. Kasi meron tayong mga choices mga katukay. Kung gusto natin nandyan lang or alisin natin, depende na po yan sa atin. Basta yung dito lang sa ulo talaga, yun yung tip ko po sa inyo. Mas mabuti alisin na lang natin kung sakasakaling siya po ay tatakip na sa kanyang mata. Ganun pa rin po yung patutunguhan yan eh. Kasi habang tumatagal yung ating mga alaga, habang nagkakaedad sila, lumalaki din po yung kanilang palong, kumakapal at bumibigat. Ganun pa rin kung antay natin, so aalisin din po natin pagdating ng panahon. Kaya ito, tinanggal ko na lang po. Ganun pa rin eh. So yun mga katuka, yung update dito sa Milsims over lemon. Ito mga idol, sarili ko po itong breed. Kaya napag-desisyonan ko pagdating ng panahon, siguro by May, napagkasunduan namin ni Mrs. na isasali to sa exam. Susubok po ako, baka sakaling tayo po ay magkaroon ng blessing, at least masubukan naman natin yung mga linyada natin. Alam niyo na, ay magtagumpay man or mabigo, ganito yung ating sports, ay kailangan natin tanggapin. Sportsmanship ay kailangan nandyan palagi. So ganun mga katuka, basta May expected na or estimate May, kung maayos po yung kanyang pakiramdam, yung kanyang mga balahibo kumpleto, sa Mayo po itatry natin to at hahanapan ko to ng isa. Siguro candidate pa naman to. Baka meron po mga, alam niyo yung mga basta mga kanyan, ay hindi ko pwedeng banggitin eh. Dito kasi sa amin mga tatlo, kailangan mapalusot mo or dalawa ay pwede ka nang mag-champ. So ganun mga katuka. Yung isa siguro yan i-try natin yan, si Joe Good Gray. Baka pwede natin ipares dito. Yan po. So abangan nyo lang mga katuka yung update at malalaman nyo naman po. Kasi ito ay magpapatuloy tayo sa pagbablog at sisikapin ko makablog araw-araw hanggat kaya ng oras para po sa inyo. Ayun mga katuka, at bukas na bukas po yung mga kakirels po na nandito sa 3x3, ipi-pre-rinse ko na sila kasi yung Doit Lapido Gray at saka yung mga pullet at saka baby stag, I mean stag, brood stag, nandun na po sa Siargao. Nakuha na po ng ating butihing
alam niyo na, buyer. So dito po, wala na dyan. Ang gagawin natin ngayon, dahil yung mga natira dito sa ating manukan, sa aking backyard, ay purong mga alagang manok ko na to, mga sarili na. Ang gagawin ko dito, free range na bukas. Abangan nyo po bukas yung upload ko. Itong mga, ayan po. Nilagyan ko ng takip kasi mainit kapag masyadong masakit yung sikat ng araw. Dito sila ready na po natin to i-free range. Para naman ay maganda yung kanilang paglaki. Maayos yung kanilang tubo at saka malakas yung kanilang mga tuhod. Iba pa rin yung mga malaya talaga sila mula pagkasisiw or bibistag hanggang sa sila po ilagay na sa cording area. Kaya ito po mga katuka, bukas abangan nyo, ipi-free range ko na itong mga 5K sweater na to. Ayan. Gaganda nila. Ay, napakaswerte natin mga katuka dito dahil 5 yung lalaki. Isa lang yung babae. Ngayong araw na din ito mga katuka, meron tayong panauhing nagtanong po sa atin. Teka lang, sasagutin ko lang tong tanong ng ating subscriber. Dito na lang siguro. Teka lang Okay. Ayan, pasensya na kayo, medyo magulo yung malikot yung camera. May tanong po ng ating subscriber. Siya po si Edward Nicole Pellegrino. Ayan po, pasensya na medyo nakayuko lang tayo. So yung tanong po niya, Idol, pwede ba i-breed ang ganador na nangangayaw dahil lugon? So yun po yung tanong niya. Pwede ba daw i-breed yung ganador na nangangayaw dahil lugon? Para sa akin hindi po. Kasi nga po, kapag nangangayaw siya, ibig sabihin meron pong kulang sa kanya o meron siyang diferensya o meron siyang hindi komportable sa kanyang pakiramdam. Kaya siya nangangayaw. Kung i-breed natin siya, mas lalo po siyang mawawalan. Alam niyo na, ay kapag breeding po, kailangan malusog yung ating mga gagamiting mga materyales. Especially po yung ating broodstag or mga ganador na matatanda na. So kailangan healthy po sila kapag tayo po ay magsasalang. Sa paraan ko po yan, hindi ko naman po nilalahat. Kung ano po yung mga diskarte nyo, ay kayo lang po yung bahala. Ang akin lang is, nagtanong kayo sa akin, ibinigay ko yung aking sariling paraan. Kung sa akin, hindi ko po i-breed kapag nangangayaw dahil sa lugon. Sa amin dito, yung tinatawag na hitsas or kumpleto na yung mga buntot, mga balahibo, yun yung time na maganda at maayos silang i-breed. For sure, hindi man 100%, 95% healthy yung kanilang may puproduce na mga sisiw. Karagdagang impormasyon, yung mga additional na binibigay nating supplements kapag tayo magbi-breed, ay yun yung makakatulong sa kanila para healthy yung ating breeding program. Sa akin, wala nang ibang ginagamit na multivitamins supplement pagdating sa breeding. Subok na magaling, Breeder ADE. Kasabay niyan yung Progen Z. Yun lang mga katuka, yung ating paraan. At yun po yung aking sagot sa iyong tanong, Sir Edward Nicole Pellegrino. Disclaimer, hindi po ako vet or hindi po ako eksperto sa mga kung ano namang mga guidance or payo pagdating sa pag-alaga ng manok. Ito ay base lang sa aking experience dito as a backyard breeder. Sabi ko nga sa inyo, kung sa tingin nyo ay mali yung sinabi ko, sa tingin nyo na walang may tutulong, kayo na po yung bahalang magtago or itapon yung mga kailangan itapon sa mga sinabi ko. Kung sa tingin nyo nakakatulong, ay nakadepende sa inyo kung gagayahin nyo. So yun lang mga idol, maraming salamat nga pala sa mga gustong mag-comment pala at magtatanong sa akin regarding po sa mga simpleng paraan ko dito. Mag-comment lamang po kayo, huwag kayong mahiya. Tayo-tayo lang dito mga katuka, nagtutulungan tayo dito at ginagawa ko yung makakaya ko para ma-share yung aking mga munting kaalaman sa pagmamanok. So maraming salamat po kung kayo makikinig at magsasabi na ako po ay nakakatulong. Salamat po sa inyo. Shoutout nga pala, teka lang, makalimutan natin Shoutout kay John Lloyd Asuncion. Shoutout kay Cagayan, Cagayan. Si John Lloyd Asuncion pala ay taga Cagayan Valley. Shoutout din kay RG Tugado at kay
GCDM Game Farm. Kay Idol, to ang napakabait kong kaibigan ito. Kay Sir Gilbert Natividad Casili. Sir Gilbert, isang magandang araw sa iyo, Sir Gilbert. At kay Lucky Del Giroy. Ayan, napakabuting kaibigan din itong sila Sir Lucky Del Giroy. Ito ay nagsasalit talaga sa gitnaan. Sabi nga nila. So, proven and tested na yung kanilang mga linyada. Kaya alam niyo na, i-message nyo sila mga katuka. Naku. For sure, magaganda yung kanilang mga palahi. Ayun lamang mga katuka sa araw na to. Abangan nyo bukas yung aking i-upload dito. Pag pre-rinse, actual po natin na ipakita kung paano natin sila i-pre-rinse. Kaya abangan nyo bukas. Kita-kits tayo mga katuka. Mga katuka, sa mga hindi pa nakasubscribe, kayo na bahala mag-subscribe. At salamat po sa mga mag-subscribe at maniniwala sa akin. Sa mga nagsishare na aking mga videos, thank you po mga idol. At please don't forget to follow me sa aking Facebook account. Dalawa, Melpi Katuka at Katuka Backyard. Thank you. Hanggang dito na lamang. Lagi nating tandaan, ang sabong ay sports lang. Huwag tayong magpakalulong sa sugal. Family first. Ingat mga idol. Ingat, ingat. Ingat. Salamat po sa inyong lahat. 100k subscribers mahigit. Try natin mag-request ng silver play button. Okay? Ingat.